Sa tingin nyo ba, kung si Beyonce guys, palaban ito, windang-windang na to lahat eh. Hawak ni Beyonce ang mga resibo eh. Ubos lahat talaga. Pag si Beyonce guys, inilabas lahat itong kanyang hawak na resibo, aywan ko na lang kung saan aabot ito. Guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Guys, samahan ninyo ako muli at gawa natin na reaction itong pinakamainit pa rin na issue dito sa loob ng Kalingap. Ito yung ating nasagap dito sa message ni Beyonce. Babasahin natin at siyempre tingnan natin guys kung ano ba ang nabago. Kung ano ba ang sinasabi ni Beyonce dito. So babasahin ko guys at pagkatapos kong basahin, gawa natin ng opinion. No? Sa mga viewers po, comment lang po kayo. Doon po sa mga nagsasabing ginugulo ko ang EDSI, hindi po nagre-reaction lang ako. Hindi po ba? Base po sa mga sinasabi ni Beyonce. Hindi po ito galing sa iba, galing lahat kay Beyonce. So ito po guys, umpisahan na natin pero bago tayo magpatuloy, support natin si Kuya Bal, si Atina at si Kalingap Rab. So ito na nga ang nangyayari, no? Kasi may mga post si Beyonce na gusto niyang pasalamatan at gusto niyang unawain, no? Unawain ang mga sitwasyon. So dito guys, babasahin ko, ha? Ito, sabi dito ni Beyonce, sa halos 2 taon na walang sawang suporta ninyo sa amin, lubos akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Ayan, malaki po ang nagiging bahagi ninyo sa journey naming dalawa. Dito guys, sinasabi niya pa rin dalawa. So, EDSI pa din ang isinasama ni Beyonce. At hindi ko po makakalimutan ang pagmamahal at suporta na ipinapakita ninyo. Para sa huling pagkakataon, nais ko po kayong batiin ng happy 27th monthsary. So dito guys, talagang sinabi niya talaga na para sa huling pagkakataon. Alam mo, sa kabila ng lahat na marami po talaga ang gusto pang maayos, gusto pang mabuo, gusto pang magkasundo. Pero mukhang si Beyonce guys, ano na eh, no? Buo na ang desisyon ni Beyonce dito. Sana po ay matuto na po tayong lahat na mag-move on, forward. Naway piliin nating magbigay ng mabubuting salita. Yan. Dito guys, may pakiusap si Beyonce. Huwag po tayong mambas. Pwede naman eh. Pwede namang magkomento. Pero huwag kayong mambas, di ba? Hindi naman pinipigilang magkomento ka eh. Pero yung sana, sabi nga ni Beyonce, magbigay naman tayo ng mga mabubuting salita. Alam ko pong valid ang naramdaman ninyo, pero sana po ay pag-isipan nating mabuti ang mga salitang binibitawan natin, lalo na kung hindi natin lubos na alam ang totoong pinagdadaanan ng isang tao. Yun. Dito kasi guys, yung iba kasi, sa totoo lang, talagang hindi talaga sila nagbubukas ng kanilang isipan eh. Doon sa mga hugot ni Beyonce, doon sa mga post ni Beyonce, hindi pa rin talaga nila maunawaan. Ang lagi nilang sinasabi, kasalanan ni Beyonce, binabas si Beyonce kasi si Beyonce daw ang bumitaw. Kung titingnan ninyong maigi, si Beyonce po pinili niya eh, na wag na ho siyang masaktan, wag na hong lumawig pa yung ganitong pagkakataon. Diba? Ayaw ni Beyonce. Ayaw niya talaga guys. So dito, nag-decide si Beyonce. Diba? Nag-decide si Beyonce. Ayan. Sa mga one-sided, ito yung, ayan, sa mga one-sided supporters, mapa kay Kalingap Ido man o sa akin, sana po iwasan na po natin ang pagbabas. Sa halip, suportahan na po natin ang mabuting ginagawa ng isang charity vlogger. Dito guys, napansin ko talaga dito na yung may ginagamit na ni Beyonce guys, yung salitang medyo nagpaparamdam na si Beyonce na mayroon siyang sama ng loob. Kasi gamit niya dito guys, sa mga one-sided, no? Sa mga one-sided, mukhang nagpaparating si Beyonce sa inyo, no, na ang sinasabi nga ni Beyonce na suportahan na lang natin. Sa mga one-sided supporters, yan, mapakaiido man yan or kay Beyonce, sana po iwasan po natin magmambas. Yun man talaga dapat. Sabi ko nga, iwasan natin mambas. Yung iba kasi talaga, sobrang pambabas, apektado sila, malalalim na, below the belt na.
Alam mo sa komento guys, no, nasa social media tayo, pwede kang hindi mambas eh. Comment ka lang dyan. Hindi po ba? Huwag ko tayo mangbas, kaso lang yung iba talaga hindi natin pwedeng kontrolin kasi nga sa sama ng loob nila at ayaw nila yung kanilang iniidolo na pinupuna, yung kanilang idolo guys, at ginagawa ng reaksyon, nagagalit sila. Pero ano ba ang sinasabi ni Beyonce dito? Ang linaw, pakiusap ni Beyonce sa mga one-sided. Pero alam niyo ba kung bakit? Nakakatuwa itong si Beyonce. Sabi niya dito, sa mga one-sided, mapakalingap ido man yan or mapasa akin. Talagang dito guys, binabalansin ni Beyonce yung bawat bitawan niyang salita. Hindi niya sinasabing sa mga one-sided na makaido lang. Wala siyang ganung sinabi ha. Sinabi niya, mayroon man talaga, alam ni Beyonce na mayroong maka-Beyonce, mayroong makaido. So talagang nagpapaalala si Beyonce ng maayos. Ano ba ang nakukuha nating aral dito kay Beyonce? Yan, sa mga manonood po, wag po sana kayong magagalit muli. Kukunin natin dito guys, yung positibong ugali ni Beyonce. Ano ba ang mayroon si Beyonce? Alalahanin natin, si Beyonce napakabata pa. Alalahanin natin yan. Pero guys, makitaan mo dito si Beyonce na, si Beyonce po ay talagang matured na. Akalain mo, sa edad ni Beyonce, at alam naman natin na first time ni Beyonce mangyaring ganito, hindi siya guys nawindang eh. Diba? Ang sabi ng iba, bakit daw ba si Beyonce ipanay pa ang post? Hayaan niyo po, yun normal yun kasi doon lang si Beyonce makakapagpalabas ng kanyang sama ng loob dahil dun sa pagpupush niya sa TikTok. Diba? Pagpupush niya sa TikTok guys, doon lang si Beyonce makakakuha ng kanyang doon lang makapagpalabas ng kanyang sama ng loob. So huwag po natin yung kontrolin. Hindi po natin pwedeng kontrolin pagdating sa ganun. Di po ba? So, dito po guys, ipinapakita ni Beyonce talaga na hindi niya pinairal dito yung galit eh. Kung tutuusin, pwede siyang magalit. Bakit? Sa ginawa ng mga basher kay Beyonce, pwede siyang magalit. Alam mo, isa sa mga hinangaan ko kay Beyonce, pilit niyang itinago ang mga resibo. Ang mga resibo guys, na kung saan nandoon lahat. Ito nga, may sinabi pa siya. O, ayan, tingnan nyo. O, basahin natin. Ano ba guys ang, ito guys, basahin natin yung post ni Beyonce. Ayan po, sige. You can spread and say anything you want, but don't let me speak because I got all the receipts. Ang linaw. Ito yung gusto ko kay Beyonce, no, na si Beyonce, hindi siya nagpapadala sa damdamin niya talaga eh. Pero alam nyo, natural yan sa isang babae na, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ang babae mahina yan eh. Pero si Beyonce guys, pilit niyang kinikim-kim eh. No, pilit niyang tinitiis. Tinitiis niya lahat. Di po ba? Para lang hindi masaktan, hindi masira. No, hindi masira yung kanilang samahan. Di po ba? Sinabi niya dito, ang linaw-linaw ng kanyang pagkasabi, guys. You can spread and say anything. Pwede mong ikalat at pwede ka magsalita. But don't let me speak because I got all the receipt. Galing po to kay Beyonce, guys, no? Sa kanyang TikTok ito na ipinadala din sa atin. Ano ang mayroon si Beyonce? Ano ba ang nakikita natin kay Beyonce? Guys, si Beyonce, guys, kung tutuusin, pwede siyang mag-rebat, pwede siyang rumisbak dito. Sa totoo lang, may hawak talaga si Beyonce yung mga resibo. Kaso lang, siyempre, yung paggalang ni Beyonce, yung respeto ni Beyonce, nandoon. Ito pa guys, ipapakita ko pa sa inyo, yung isa pang comment ni Beyonce. Ito po, panoorin natin, basahin natin. Ito guys, ito ang pinaka medyo, kung isipin mo itong maigi, itong post ni Beyonce, sabi niya, ayan o, love is not all about it. Talaga si Beyonce dito guys, may patama, ano? It's about loyalty and respectful. Ang hinahanap ni Beyonce dito guys, loyal ka dapat, no? Love is not about effort, no? Hindi si Beyonce kuminsido dun eh na love is all about effort. Hindi. Ang gusto ni Beyonce, it's about loyalty, no? Love is not about effort, it's about loyalty. Maging loyal ka dapat.
Yan, sa mga viewers, sasabihin na naman ninyo, ginugulo. Hindi ko po ginugulo, binabasa ko po ito. Resibo to, galing kay Beyonce. Galing kay Beyonce yan. Di ba? Love is not about effort, guys. It's all about loyalty. Kung mahal mo talaga ang tao, dapat loyal ka. Kung mahal mo talaga ang tao, guys, dapat loyal no? Maging loyal ka sa kapariha mo. No? Pero siyempre, dito guys, pinupuri ko si Beyonce, no? Kasi si Beyonce talaga, sa murang edad ni Beyonce, nagpakatatag. Then, masakit man, naramdaman niya, masakit man, umiiyak man siya, pero nagiging ano pa rin si Beyonce, nagiging pinili pa rin ni Beyonce na maging maayos ang takbo ng lahat. Kasi sa oras, sa tingin nyo ba, kung si Beyonce guys, palaban ito, windang-windang na to lahat Hawak ni Beyonce ang mga resibo Ubos lahat talaga. Pag si Beyonce guys, inilabas lahat itong kanyang hawak na resibo, aywan ko na lang kung saan aabot ito. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ano ba ang sinabi ni Beyonce dyan? Ha? Sige, magpakalat ka, magsalita ka lahat. Pero hawak ko ang mga resibo. Aroy. Sakit, alam. Di ba? Kahit man sabi, ang pinupunto ni Beyonce dito, kahit anong paninira ninyo sa akin, kahit anong panliliit ninyo sa akin, kahit anong pambibintang ninyo sa akin, sa bandang huli guys, hawak ko ang resibo. Na itong resibong ito, pag inilabas ni Beyonce, marami talagang mawiwindang. Marami talaga guys ang matatamaan dito. Di po ba? Simpleng-simple guys ang mga message ni Beyonce. Itong mga post ni Beyonce guys, pamamaraan lang to ni Beyonce para mailabas niya yung kanyang sama ng loob at para maiparating niya doon sa mga tao na pilit kinukundi na si Beyonce na masama. Itong post ni Beyonce para sa inyo ito. Ano ang sabi ni Beyonce diyan? Hawak niya ang resibo. Diba? Anong sinasabi ni Beyonce? Love is not all about effort. It's loyalty. Hindi lang talaga ni Beyonce hindi lang si Beyonce talaga pwedeng makipag-debate, pero nagbibigay si Beyonce guys ng mga hints Nagbibigay siya ng mga palatandaan na sana maunawaan ninyo, sana maintindihan ninyo itong ipinupost ko. Bakit ba hindi kayo makaunawa? Di po ba? Ayun nga, itong bandang huli, itong Mrs. ni Beyonce na binasa natin kanina na yan na, nagpapasalamat siya sa inyo, no? At ang ginamit niya nitong salita, one-sided. At nagugulat ako bakit si Beyonce dumating sa punto na gumamit na po ng salitang one-sided. Dito guys, formal na pong pinangalanan ni Beyonce. Kung kayo man, hoy, one-sided supporters, para sa inyo ito, message ni Beyonce guys. Di po ba? So, para sa akin, patuloy itong naghahanap kasi guys, naghahanap ang mga viewers, naghahanap ang mga supporters ng kasagutan. Kumbaga alam nyo noon tayong mga Pilipino, ang gusto natin yung lumabas yung katotohanan. Di ba hindi pwedeng manahimik para lang mamatay ang isyo? Hindi talagang normal yan. Tatanungin nila, ano ba? Ano ba ang totoo? Ano ba ang dahilan? Lalo na si Beyonce sa ngayon si Beyonce ang nababa, si Beyonce ang nasasaktan. Sabi ko nga, sa oras na ilabas ni Beyonce itong mga resibong ito na hawak ni Beyonce, naku po. Pero alam nyo ba, may kasabihan nga, the truth will set you free. Diba? So, malay mo. Alam mo, magiging malaya ka lang guys kung maging makatotohanan ka sa buhay mo. Kahit sabihin natin may tago mo man yan, pero deep inside, di mo yung pwedeng, alam mo sa sarili mo na hindi ka nagpakatotoo na may mali ka. No? So, yun lang. Sana si Beyonce, ako para kay Beyonce, again, sana si Beyonce magpakatatag na rin. At yun nga, mag-move on. No? Beyonce, marami ka pang marating. Napakabata mo pa. Yun nga, napakabata mo pang masaktan. Pero alam mo ba, after nitong darkness na dumating sa buhay mo, there's light. Ibig sabihin,
may mga darating eh. Subok na yan eh. Alam mo si Lord, may mga dahilan yan sa iyo, Beyonce. Bakit ka ba niya sinubok? Bakit ba niya dumaan sa nangyari sa iyo to? Para ilagay ka ni Lord sa malaking responsibilidad na kung saan sa susunod na maka-encounter ka ng ganito, alam mo na. Marami tayong mapupulot na aral dito. Di ba? Siyempre, unang-una, huwag mo lahat ibuhos. Huwag mo lahat ibuhos yung iyong nararamdaman na 100% huwag. Siguro, 40% lang. Magtira ka kasi pag ibinuhos mo lahat yung 100% na pagmamahal mo sa isang tao, at kapag sumablay, masakit niya. Hindi po ba? So, ganun lang po. So guys, maraming salamat. Gusto ko pong pasalamatan ang mga viewers na nanonood sa ating mga video, sa ating reaction video. Maraming salamat sa inyo at sa mga bashers ko po. Hindi ko po ginugulo. Hindi ko po ginugulo. Reaction po ito, opinion. Base po sa mga post ni Beyonce. Wala po ako ditong sinasabing iba na galing sa akin. Hindi ho. Galing po kay Beyonce. Tinitinan ko lang ho. No? Inaanalisa lang ho natin. So maraming salamat sa inyo guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-like. Like lang po. Thank you so much po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. God bless po.